Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Itong si Aplaska. Anong ginawa niya? Bakit niya hinayaan na makaalis si Bato? O dun pa lang, alam na kung ano ang mga pinagdududahan na ngayon. O, kaya sinong maniniwala doon? Lumalabas ngayon, parang yung putukan na nangyari, gawa-gawa nila, staged. Ha? Staged yung nila. Gawa-gawa lang. O, parang diversionary para makatakas si Bato kinaumagahan. O, at anong ginawa nito ni Aplaska? Wala. Kasi hindi niya naman kayang pigilan si Bato na umalis. Unang-una, hindi niya ba alam na aalis si Bato? At saka si Robin Padilla? Kung talagang siya, bakit hindi niya pinigilan? Oh, di ba? Yan, napaka nito mga kabunyog. Yan yung yan yung napaka lungkot na nangyayari ngayon sa Senado. Wala na, ang Senado ngayon, hindi nakarespeto. Ha? Ano yan? Yung sinasabi na, daw kasi, under attack sila. Kahit yung media, hindi naman maniniwalang under attack. Kaya nga tinanong si Cayetano, talaga po bang under attack ang Senado nung nakaraang gabi? Ha? Oh. Nagalit si Cayetano. Sabi ni Cayetano, bakit nyo pinagdududahan na under attack ang Senado? Eh kasi yung media nandun eh. Oh, nakita ba ng media na under attack? Nagkaputukan ba galing sa Wala eh. Isang panig lang naman halos yung grabing nagpaputok. Itong grupo nila Aplaska. Sinasabi nila under attack sila. Ang nakakatawa nga dyan, binasahan ni Ted Filon si Aplaska sa interview. Sabi niya, General, nakalagay po dito sa manual ng operations ng PNP. Hindi ang pagbibigay daw po ng warning shot ginagawa po kapag outnumbered at anong tawag doon? Kapag outnumbered ka, saka ka magma-warning shot. Ay nangyari, hindi naman sila outnumbered. Hindi naman sila, tawag doon, yung nalalamangan, overpowered. Hindi sila overpowered, hindi sila outnumbered. Sino ba yung sinasabing nandun na nahuli daw na NBI? Driver. At saka makikita mo yung mga NBI nandun sa GSIS. May kasamang media yung mga NBI. 'Di ba? Kino-cover din ng media yung nangyayari doon sa GSIS building. Nandun lang yung mga NBI. Sinisecure nila yung GSIS. Hindi, sa totoo lang. Kaya ngayon mga kabunyog, ang tanong na ngayon dito, itong si Aplaska, ano ba talaga ang nangyari? Inamin na ni Aplaska, siya ang unang nagpaputok. At kino-confirm niya na marami kaming naipaputok na bala from our side. Hindi ko lang masyadong kabisado kung ilan. Tingnan nyo yan. Retired Police Major General Mau Aplaska. Kino-confirm ko po na marami kaming naiputok na bala from our side. Hindi ko lang masyadong kabisado kung ilan. Imagine niyo, wala naman nakita ang media na kalaban eh. Wala namang nakita na parang overpowered sila, outnumbered sila, and yet nag-warning shot siya. Binasahan siya ni Ted Filon nang ini-interview ni Ted Filon. Sabi niya, retired general, nakalagay po dito sa manual of operations ninyo sa PNP. Pagka magwa-warning shot daw po, gagamitin lang ang warning shot kapag outnumbered kayo at overpowered kayo. Ay sa sitwasyon po yata ninyo, hindi naman kayo overpowered at outnumbered. Kung totoo man na under attack kayo. Sabi naman ito ni Mau Aplaska, hindi naman nakalagay yan sa manual namin. Basta under threat ang buhay namin, magka-warning shot kami. Hindi po, sabi ni Ted Filon, ang nakalagay po dito, hindi. Kapag outnumbered lang kayo at overpowered, saka kayo magwa-warning shot. Nakipagtalo pa itong si Mau Aplaska. Hindi po. Binabasa ko mismo ngayon sa manual. Wala nang nagawa. Sabi na lang ni Aplaska,
Sabi na lang ni Aplaska, ay wala na kasi ako sa PNP, hindi ko alam kung ano yung ano nila ngayon, operation manual. Ay, pahiya talaga. Ah, Imagine niyo, inamin niya mga kabunyog, siya yung ano, ito. Ito yung sabi niya ni Aplaska. Ako po personally ang nagpaputok ng isang warning shot. Oh, yan. Yan yung sabi niya. Inamin ni Acting Senate Sergeant at Arms, Mau Aplaska, na siya ang nagpaputok ng unang warning shot nang makaharap ang National Bureau of Investigation NBI agents nitong Miyerkules, May 13. Quote, nagpakilala naman silang NBI, pero dahil mayroon po silang baril, pinakiusapan namin sila na kung pwede nilang ibaba yung baril. Quote, close quote, saad niya. Quote, sa halip na ibaba po, parang itinaas po yung mga baril at parang acting as if pupunta sila sa tactical position. Kaya po nagpaputok kami ng warning shot. Close quote. Dagdag pa ni Aplaska. Nauna nang sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na ipinadala ang naturang NBI agent sa GSIS building na konektado sa Senado. Matapos humiling si GSIS General Manager Vic Veloso na isecure ang lugar. O so napakalinaw mga kabunyog, hindi naman under attack ang Senado. Hindi under attack. Magkatabi ang GSIS at saka ang Senate. Yung GSIS, yung head noon, si GSIS General Manager Veloso, humingi ng tulong sa NBI na isecure yung building nila. Kasi magulo na nga maraming tao, may mga DDS na nagrarally sa labas, nagkakampo na doon. Tapos may mga labasan pa galing sa Senado, pwedeng gamitin yung GSIS compound or building paglabas nila. So pinasecure ni Veloso. Nabasa ko yung sulat ni GSIS General Manager Veloso Sumulat kay Matibag. So pinadalhan ni Matibag ng mga team ang NBI, nagpadala doon. Nandun lang sa loob ng GSIS building at may kasama silang media. Actually ngayon lumalabas na ngayon sa napapanood na natin yung mga media na kasama ng NBI doon sa GSIS. Wala, habang nagpapaputok yung mga tao ni Aplaska doon sa Senate, nandun ang mga tao ng NBI sa GSIS sa loob ng compound. So ibig sabihin, hindi talaga ina-assault, hindi inaatake ang Senate. Ang makakapagpatunay niyan, yung mga media men na kasama ng NBI doon sa GSIS. Nakita na natin yan. O ngayon, inamin mismo nito ni Plaska na siya ang nagpaputok ng unang warning shot. Ang sinasabi niya, may nakita daw sila doon sa may pinto. Yung pinto na konektado sa GSIS building at saka sa Senate, mayroong NBI doon. Tinanong daw nila kung sino. Nagpakilala naman daw na NBI. So ibig sabihin, pag nagpakilala sa iyo na NBI, at hindi naman sila marami, iilan lang, baka naman nagsisecure lang ng perimeter. Di ba? Di ba mga kabunyog? Unang-una, konektado naman talaga yung GSIS at saka yung Senate. Ay syempre, sinisecure nila yung premises ng GSIS, lumapit sila doon sa may pinto ng Senate. Nung tinanong sila ni Aplaska, sino yan? Nagpakilala naman daw na NBI. Tapos, nung nakita daw nilang parang pumuposisyon, pinapukutukan niya na ng warning shot. Dapat, bilang police officer ka, alam mong sensitibo yun, hindi ka dapat nagpaputok agad. Wala namang sabi nga ng binasa sa kanya ni Ed Filon, General, nakalagay po dito sa manual ninyo, magpapaputok po kayo ng warning shot kapag overpowered kayo or outnumbered. Mukhang hindi naman po kayo overpowered saka outnumbered. Di ba? So ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ang ginawa pa nito, kinonfirm pa nito ni Mau Aplaska, kinonfirm niya pa na sila ang napakaraming pinaputok. Yan kino-confirm ko po na marami kaming naipaputok na bala from our side. Hindi ko lang masyadong kabisado kung ilan. Bakit mo napakaraming pinaputok na baril? Hindi naman napakarami ng kalaban. Hindi naman talaga kayo under attack. Parang lumalabas na tuloy ngayon, scripted yung kunwari under attack para magkaroon ng basihan ng
magpaputok sila, kunwari, ang Senado ay under attack. Pagkatapos nung under attack, di syempre, natahimik na yung lugar. Ha? Pinaalis na ngayon yung mga PNP. Yung NBI din, hindi na rin nakapag-secure. Hindi na, pinaalis na rin yung NBI. Nung pinaalis na yung NBI, pinaalis na yung PNP, nakaalis na rin si Bato de la Rosa, kasama si Robin Padilla. Yan mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyari. Ha? Kaya nakakalungkot, ang lumalabas, itong si Aplaska, parang staged. Kaya at saka nakita mo naman, hindi naman talaga sila under attack, relax na relax pa nga sila. Kung itong si Aplaska, totoo yung sinasabi ni Cayetano at ni Aplaska na under attack sila. At kailangan mo, ibig sabihin nun, dapat yung media pinaalis nila. Hindi. Hinahayaan lang nila yung media na i-cover sila. At parang relax na wala namang mangyayari. Wala naman talagang mangyayari. Sila lang ang may plano kung ano man ang mangyayari. Kaya ngayon, napapahiya ang Senado. Napapahiya si Cayetano, napapahiya si Aplaska. Nagagalit sila ngayon. Di ba? So, ngayon, parang ang na ngayon, hindi kaya yung mga paputok na yon, yung mga putukan na yon, yung mga kunwari under attack ay diversionary para makatakas si Bato. Yun na nga ang nangyari. Siyempre, sasabihin nila, hindi. Kaya galit si Cayetano kasi nai-expose na parang planado ang lahat, staged. Di ba? Kaya hindi totoo yung at ina-attack sila. Sinisecure lang ng NBI yung katabing building, yung GSIS. Ay may connecting na bridge sa dalawa, may connecting. Siyempre, dahil magkalapit lang yung GSIS at saka yung yung Senate, yung mga NBI lumalapit doon sa premises ng Senate. Pero hindi naman para pasukin ang Senate. Hindi. Yun papasukin ba ng NBI yung Senate? Kulang sila ng tao. Alam naman nilang armado yung mga nasa loob. Handa doon. Nun. Kaya yan mga kabunyog, So ngayon, ang lumalabas na ngayon na panawagan, dapat mapanagot itong si Plaska. Lahat ng dapat nito, dapat mapanagot ito sa mga kabunyog. Si Aplaska, si Cayetano, dapat mapanagot ang mga ito. Kasi itong nangyayaring ito sa Senado ay hindi naman kanila ang Senado . Hindi naman sa kanila ang Senado. Ang Senado ay Senado ng Sambayanang Pilipino. Hindi kanila yan. Sa ginagawa nilang ito, nababastos ang Senado bilang institusyon. Dapat silang maimbestigahan. Dapat silang maimbestigahan, mga kabunyog, mga kababayan. Itong si Aplaska, si Cayetano, at saka si Robin Padilla. Yung ginawa niyang pagtakas kay Bato de la Rosa, dapat maimbestigahan din yun. Diba, mga kabunyog, mga kababayan? At itong si Aplaska, matapos maimbestigahan, dapat mapanagot ito. Yung ginawa niya na yan, ay hindi karapat-dapat sa isang Senate Sergeant at Arms. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.